Update lang sa case ng 18 Marines, yung investigation natin. Sir, may nagpasa ba sila ng affidavit na, or alam ko, I believe you started the investigation already? Well, kanina I was listening to the news. I was also interviewed kanina dun sa isang show. Una-una, narinig ko dun sa news, sinasabi ni Atty. Balikod na ang pwede lang kasi mag-imbestiga dito sa issue na ito ay mayroon lang jurisdiction, ombudsman. But with all due respect kay Atty. Balikod, dalhin sana nila dito yung issue. Kasi ang mandato ng NBI, we are the primary investigating agency, hindi po ba? Pero just the same, Andrea, with your question, as early as nung lumabas yan, that is something na within our mandate. Kaya I gave a directive already to investigate. But ano ba yan? Iba-ibang segment dyan eh. Ano yung imbestigahan natin? Ang una nating alamin, ano yung sino yung personalities, yung 18. Ano ba yung background ng 18? At what led to them na magbigay ng ganyang statement? That was unsigned pa na document. Pero what is surprising, kayo nasa media kayo, the experience is, mag-file ka muna ng kaso o demanda kung saan ahensya pwede, then you do the press conference. But this is the reverse. Nag-press conference ka muna, tapos kinabukasan, nagpunta ka ng ombudsman, and you're conditioning the mind of your viewers na sinasabi mo, ang pwede lang mag-imbestiga nito, ombudsman. Well, we respect that, but that's the same, we will exercise our mandate. And we're doing it. We have initial findings that una-una, hindi mo pa pwedeng ilabas sa inyo because of the sensitivity. But we have findings already. Doon naman sa mga personalities na binanggit, there's nothing new sa tingin namin dahil subject na ng mga iba't-ibang investigation yan on the issue of flood control. But let me say this, di ba yung affidavit na sinasabi, yung joint affidavit, hindi naman sinabi saan nanggaling yung pera. Ito ba'y public funds or ito ba'y private funds? Because in every crime, may certain elements na kanya-kanya yan. So, anong iimbestigahan natin na krimen? So, it led us to the thing na ang dami nung tinitingnan namin. But again, I have the directives already and we will come out with the resolution on this matter. Hi sir, good morning. Susugan ko lang yung tanong ni Andrea. Just sa report po, these are issues. Sir, kung susumitihan din natin sila ng affidavit? Well, sana voluntarily dalhin dito ni Atty. Balikod. So that we can interview everyone. Kasi dapat sila muna, ang proseso natin, may nagreklamo, may inimbestigahan tayo. Yung nireklamo mo, tatawagin din natin para imbestigahan natin. Di ba? So sana pumunta sila rito. Pero if the ombudsman will delegate na nasa power naman nila that they can delegate NBI to look into this, then officially, yun na yung pwede namin siya ito. Again, pero just this meron na po kami mga reports na ganyan. Mas maganda sana, other the ombudsman, pumunta rito para na-imbestigahan na po namin. Pero sir, kasama ba sa process yung pagpapasabina natin sa kanila kung hindi sila mag-voluntaryo na mag-submit ng affidavit? Pwede po, because that is within the mandate of the National Bureau of Investigation. Good morning po, Grand Larry po from Bombo Radio. Sir, kahapon sa Ombudsman, dahil ko lang po sa nagpakilalang Marines at saka dating member ng Army. Sir, yung affidavits po nila, it alleges many politicians and government officials. Sir, do you think that kasabay din po ng ICC confirmation of charges sa The Hague, do you think that it is politically motivated yung ginawa nilang affidavits saying na maraming involved at isang bagsakan lang yung ginawa nila? Well, isa yan sa mga anggulo titingnan natin sa pag-imbestiga. Kaya nga sabi ko, we check on the personality and the intent. Bakit kaya nila ipinasok na gano'n? Siyempre, yung mga timing, yan yung sinasabi ko, siyempre may kanya-kanya ng opinion sa social media, but we will not discredit it or parang baliwalain mo yan. Whether kung ano man direksyon, ang ending talaga mo nito, kung ano yung totoo at matibay na ebidensya at doon tayo pupunta, yun din ang dadalhin po natin. Sir, follow-up din po. May pananagutan po ba ito mga nagpapakilang dating Marines kung sakaling saan investigation ay mapagalaman na kulang yung mga ebidensya na sinabit nila dun sa affidavits to prove their allegations sa mga nabanggit na officials? Hindi po sa kulang. Ang pagkamali, yung kanilang sinasabi, hindi totoo, eh, di ba na malinaw po yan sa ating batas.
If you are making a sworn affidavit na mali, dapat ka po managot sa batas. Thank you, sir. Sir, follow-up last na lang. May feelers na nagpadala sa inyo from the officials na nandun sa listahan na possible na mag-file ng maybe cyber libel or libel case against the Marines? Wala po. Wala po. But let me tell you this, meron na walang tumawag. Kung tingin namin kailangan managot sa batas, papapanagutin po natin. That is the direction of NBI, upon the direction din po ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Okay, last 2 questions po. Sir, investigahan ba yung 2 million? Ano po 2 million? Yung 2 million na pinigay Yung sa ICC, yung sinasabi. Opo. But yun na nga, part na nga ng buong process yan na imbestigahan natin what is the motivation, personality, motivation, lahat na po yan. Lahat na po yan. So, ang daming claims eh. Kaya nga pakiusap ko sana, dinala dito sa NBI para mahimay natin isa-isa. Ang dami ng claims pag nabasa niyo yung affidavit. Tapos ang daming claims, ang dami rin nung nag-affidavit, hindi mo alam kung sino rin sa 18 yung nagsabi niyan. Di ba? So, kasama yan, lahat yan, kabuuan ng imbestigahan natin. Kaya lang, we have a step-by-step process.